Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Promotional posters na ginamitan ng mga pambatang drawing, viral. Report card ni Jose Rizal, naka-auction sa halagang 400,000 piso. Mga labi ng nasawing leatherback sea turtle sa Cebu, gagawa na exhibit sa isang museo bilang panawagan sa publiko. Lalaki sa Estados Unidos, natuklasang nanalo siya sa loto matapos ang 1 taon. Gretchen Ho, malinggis ang na-invite sa kanyang kauna-unahang TikTok Live. Lalaking inakalang nasawi, ginulat ang pamilya nang umubo ito sa kanyang funeral. At sa trending showbiz balita, bagong single ng BINI na First Love ilalabas sa Oktubre. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na handang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, mahalagang susi sa isang epektibong marketing campaign ang graphic design na hindi lang maganda kundi swak din sa branding ng isang kumpanya. Pero paano na lang kung ang inyong graphic designer ay naka-leave mula sa trabaho? Ang sabi ng mga kumpanya at negosyo, no problem. Kung bakit nga ba, alamin sa ulat na ito. Iba't ibang font style, lampas sa mga kulay, hindi magkakatugmang elemento, masakit sa mata at mistulang gawa ng 1 taong gulang na bata. Yan ang patok na marketing stunt na nagbabalik at sinasakyan ngayon ng iba't ibang negosyo, kumpanya at organisasyon sa social media. Dito, ia-anunsyo ko noon ng uploader na naka-leave raw ang kanilang graphic designer, kaya naman, tiis-tiis na lang daw sa simpleng design. Hindi kasi may tatanggi na kahit mali-mali o walang tugma sa disenyo ng materyales, mas agaw pansin ito sa mga netizen lalo't taliwas ito sa pangkaraniwang sinusunod na format ng marketing at promotional content. Sa katunayan, mas marami pa nga nakikipag-interact at nagkokomento sa post, dahilan para mas lalong mapansin ang produkto o serbisyong inaalok ng negosyo. Tulad ng department store na ito, na mistulang ginawang practice sketch ang kanilang clearance sale announcement. At ng universidad na ito sa Caloocan City, na dinog-show rin ang kanilang enrollment announcement para sa transferee students, na may kasama pang sketch ng 2 stick figures ng estudyante. Ayon naman sa caption ng paaralan, legit daw ito, kaya naman wag nang mahiyang mag-apply. Maski ang sikat na donut store na ito, hindi rin nagpahuli sa kanilang tila watercolor art, tampok ang kanilang staple donut at coffee combo. Nakalagay pa mismo sa larawan na naka-leave ang kanilang graphic designer. Ang sikat na local brand naman ng tinapay na ito, sinamantala rin ng pagkakataon para i-anunsyo na hiring sila ngayon ng graphic designer. Kalaki pang picture ng kanilang classic bread na may black and white pixel background pang naiwan. Ang good news, tila pinatulan naman ng legit applicants ang kanilang informal job posting. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, ilalabas sa isang auction ang 2 makasaysayang artifact na konektado sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang kanyang report card mula Ateneo Municipal de Manila at isang charcoal artwork na pinamagatang Portrait of a European Gentleman. Ang halaga ng dokumento aabot ng 400,000 piso. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja.
Dalawang makasaysayang artifact na konektado kay Gat Jose Rizal ang ilalabas sa subasta ng Salcedo Auctions ngayong buwan ng Setyembre. Kabilang dito ang report card ni Rizal mula sa Ateneo Municipal de Manila na may petsang September 20, 1876. Isinulat sa wikang Espanyol, makikita rito na nakuha ni Rizal ang second honor sa Historia Natural o Biology. Tinatayang may halagang 350,000 pesos hanggang 400,000 pesos ang dokumentong ito. Isa pang ilalabas sa subasta ang charcoal on paper artwork ni Rizal na Portrait of European Gentleman na gumugunita sa kanyang talino sa sining bago siya tuluyang nagtuon sa revolusyon. Ang mga naturang artifact ay mula sa mga descendant ni Narcisa Rizal Lopez, kapatid ng pambansang bayani. Gaganapin ang auction na may pamagat na The Well-Appointed Life sa September 27, kung saan magkakaroon ng morning online auction ng 10 a.m. at afternoon live at online sale ng 2 p.m. Para sa DZRH TV, ito si Mini Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nakatakdang gawa ng exhibit ang pinreserve na leatherback sea turtle sa National Museum of the Philippines sa Cebu bilang paalala sa publiko na pangalagaan ng ating marine resources. Ang naturang pagong ay pinangalan ng si Shelo na natagpuang palutang-lutang sa dagat at na-rescue sa bahagi ng Bogo City sa Cebu, ngunit nasawi rin matapos ng isang araw. Ang iba pang detalye sa report ni James Galangue. Nais gawa ng exhibit ng National Museum of the Philippines Cebu ang labi ng isang leatherback sea turtle na dating na-rescue sa Bogo City na nasawi rin matapos ang isang araw. Pinangalanan ng naturang pagong na si Chelo na nakitang palutang-lutang sa isang dalampasigan noong Mayo at namatay rin dahil sa bacterial infection. At natuklasan din na nakakain ito ng plastic, bagay na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga isda sa Pilipinas ayon sa fisheries sector. Ayon kay NMP Cebu Marine Biologist Mario Marababol, ang naturang exhibit ay magsisibisa ng panawagan sa publiko na pangalagaan ng ating marine resources at makita rin ng malapitan ng mga tao ang mga kinikilalang endangered animals. Dahil dito, umaasaan niya sila na magbago ang pagtingin at pagkilos ng mga Pinoy, lalo na sa pagtatapon ng basura sa karagatan na nakasisira sa marine life. Samantala, iniling naman ng lokal na pamahalaan ng Bogo na i-preserve ang labi ni Chelo upang magamit at itanghal din ito bilang ambassador for conservation. Magsisilbihan ng role model si Chelo sa bawat komunidad upang mas lalong mapangalagaan ang yamang dagat. Sa ngayon ay wala pang tukoy na petsa kung kailan ilalagak si Chelo sa nasabing exhibit, pero ayon sa mga otoridad ay balak itong isama sa Kinaiyahan Gallery sa pamamagitan ng diorama, kung saan ang proseso ay aabuti naman ng 6 na buwan. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isa ng pagtaya sa loto sa paraan ng karamihan para magbakasakali sa pag-abot ng pangarap na yumaman o umasenso. At ang mga tumataya, talagang nakaabang kada draw para malaman kung sila ba ay dadapuan na ng swerte. Pero paano kung ikaw pala'y nanalo pero nalaman mo ito halos 1 taon na ang nakalipas? Ang kwento ni Jimmy tutukan sa report ni Rovic Manuel. Isa na ang pagtaya sa loto sa kinakapitan ng ilan upang magbakasakali na manalo at yumaman. Kadalasan, agad nating inaabangan ng resulta kung tayo ba ay dinapuan na ng swerte. Pero ibahin ninyo ang isang lalaki na ito na residente ng New Jersey, USA na si Jimmy Smith, 68 years old at isang retired security guard. Noon kasing May 25, 2016, nanalo siya sa New York Lottery ng nasa 24.1 million US dollars o katumbas ng higit 1 bilyong piso. Pero ang twist, hindi niya agad ito nalaman at umabot pa ng 1 taon bago niya ito natuklasan. Tinayaan ni Jamie ang kombinasyong 5, 12, 13, 22, 25 at 35 sa isang grocery and tobacco shop malapit sa kanilang lugar. Obviously, nawala ng oras si Jamie para tingnan kung siya ba ay nanalo nang siya ay tumaya. Pero nang papalapit na ang 1-year deadline noong May 2017, sinimulang iulat sa isang local news outlet na wala pa ring nagkiklaim ng prize money. Swerte namang napanood ni Jamie ang balita 2 araw bago ang deadline. Nang oras na iyon, agad na hinanap ni Jamie ang closet at shirt kung saan niya inilagay ang lotto ticket at doon niya nga napagtanto na siya pala ang maswerteng nanalo ng unclaimed jackpot. Pagbabahagi ni Jamie, hindi siya makapaniwala at napatulala na lang nang nalaman niya ito.
Agad naman na pumunta si Jamie sa lotto office para i-claim ang kanyang premyo, ngunit ang naging desisyon niya ay hindi niya kukuhanin ng buo ang pera. Bagkus, pinili niya ang laddered payment sa loob ng 26 years, bagay na isang responsible choice umano ayon sa isang financial expert. Paliwanag ni Jamie, mayroon kasi siyang 2 anak at 12 apo at plano umano nitong gamitin ang pera ng tama. Karaniwan na kasi sa mga nananalo ay umaabot lang ang pera nila ng 3 hanggang 5 taon. Ang kwento na ito ni Jamie ay naging inspirasyon sa karamihan na kung may dumating na swerte o oportunidad ay dapat nahawakan natin ito ng tama at pinag-isipan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, hindi may kakailan na first time mag-live sa TikTok ng volleyball star at TV host na si Gretchen Ho. Sa viral kasi na video ng atleta, kasi simula pa lamang ng live tila may mali siyang napindot kung saan lumabas ang isang babae na hindi niya kilala bilang kanyang guest. Gulat man, itinawa na lang ni Ho ang pangyayari at sinabing first time niya raw kasi itong gawin. Ang nakatatamang tagpo, panoorin sa report ni Rose Babiera. Hindi naman obvious na #first-time liver ang volleyball star and host turn news anchor na si Gretchen Ho nang subukan ng atleta na magpaka-Gen Z sa kanyang kauna-unahang TikTok live. Habang nag-iimbita kasi ng mga manunood, makikita sa video na mismo ang atleta na ang nag-post na kinakalikot nito ang setting ng application. At sa kakapindot, bigla na lang siyang may na-invite sa kanyang live na isang TikTok user na hindi niya kilala. Natarantang saglit, itinawa lang ni Ho ito. Mabilis naman siyang bumawi at sinabing first-timer at humingi na lang ng tawad sa babae na biglang lumabas sa screen. Nanghingi rin siya ng tulong kung pwede na ito na mismo ang umexit ng live. Saglit lang. Hello, welcome. Welcome to the show. Ay, teka, iba yung na-invite ko. Saglit. Pwede ka bang umexit? Sige po, sige. Pasensya na. Bago lang ako dito. Me also. Sorry. Ayan. Okay. Maski si Ho ay natawa sa sarili. Pero ang babae na tila unbothered at tahimik lang na nag-exit, ang siya ngayong kinaaaliwan ng mga netizen. Anang isa, handang-handa pa naman daw ang diva na kanyang ina-invite at naka-filter pa ito. At marami namang hindi napigilan na pansinin ang sagot ng babae nang sabihin ni Gretchen na unang beses niyang mag-live. Ang tinawag kasi niyang uninvited guest, sumagot ng me also kay Gretchen. Sa huli, naka-exit naman ang dalaga at bumalik na si Gretchen sa pagla-live. Pero ang mga netizen mukhang hindi na makakalimutan ang bloopers na ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, kilalang eksena sa mga palabas ang muling pagbuhay sa mga namatay, minsan sa horror film o hindi naman kaya ay sa comedy movies. But what if it happens in real life? Tila ganito kasi ang nangyari sa isang lalaki sa India na inihanda na sana ang kanyang funeral nang umubo ito at gumalaw na nagpagulat sa kanyang pamilya. Ang susunod na nangyari, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang lalaki na nakalang nasawi sa car crash sa India ang ginulat ang kanyang pamilya habang hinahanda ang kanyang lamay. Ito ay nang umubo at gumalaw ang isang 19-year-old na si Balashke kung kaya nagulat ang mga tao na nasa venue mula sa pamilya hanggang sa mga bisita. Biktima si Ba sa isang car crash accident kung sa nagtamo ito ng malulubang injuries kung kaya dinalaklara ito ng mga doktor na brain dead. Ayon sa kanyang kapamilya, akala nito ay nawala na kanilang kaanak at isa raw himala ang muli nitong pagkabuhay. Dahil naman sa insidente, inakasuhan ng pamilya mga doktor na na-misdiagnose sa kanilang kaanak dahil sa pagsabi nitong brain dead. Pero para sa mga doktor ay na-misunderstood sila ng pamilya dahil hindi ito nagbigay ng declaration of death at sinabi lamang na critical ang kanyang kondisyon. Sa ngayon patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon sa nangyari. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, sa mundo ng P-pop, matapos ang dance anthem Shaggy D na inilabas ng BINI, may panibagong single na ire-release ang nation's girl group sa susunod na buwan. At kung Japanese series naman ang pag-uusapan,
Ilang tulog na lang at ilalabas na ang ikatlong season ng hit thriller na Alice in Borderland. Yan at ang iba pang balita sa mundo ng showbiz, ihahatid ni Angelica Cosme. After Shaggy, First Love naman, Blinks. Yan ang pamagat ng bagong kantang ilalabas ng BINI. Heto nga ang patikim ng Nations Girl Group na nakatakdang mag-perform sa Coachella 2026 sa Amerika sa kanilang new song. First love, kinikilig pang magkasama, araw gabi na alala. Sana, you can be my first love, you can be my first love. Ilalabas ang First Love sa October 2. Samantala, tumabo na ng 2 billion views ang music video ng viral song ni Apatune na Bruno Mars at Blackpink Rosé. Sa pamamagitan ng IG stories, idinaan ng dalawa ang pasalamat sa number ones and hooligans. October 18 last year nang i-release ni Bruno and Rosé ang kanilang collab song. Habang kamakailan lang, itinanghal din itong Song of the Year ng MTV Video Music Awards. At para naman sa mga bangers sa third season ng Alice in Borderland, ilang tulog na lang. May panibago ang pasilip ang Netflix sa mga kaabang-abang na eksena sa hit Japanese thriller series. Ang pagpapatuloy ng kwento ni Arisu at Usagi na ginagampanan ni Kento Yamazaki at Tao Tetsuya mapapanood na sa September 25. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong ginagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.